Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Magandang umaga po sa inyong lahat. Hapon na pala, sorry. Alas 4 na pala, no? So, sa hapon pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, bago po tayo magsimula, syempre pinapaalalahanan ho natin yung ating mga kababayan na malapit po sa tabi ng dagat, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating nandoon sa malalapit na ilog o sapa o ano ba yan? Lalo na sa mga kababayan natin dyan sa kung saan ay malapit sa mga dam, no? So, kung maaari, magsilikas po kayo dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin o magagawa ng bagyo. Tingnan nyo yung nangyari doon sa Christine, dahil maraming nagkumpiyansa. Minsan kung saan tayo kumpiyansa, doon tuloy lalong nananalanta, no? Doon umaatake itong bagyo, no? So, kadalasan pa sa mga nasawi, kumpiyansa, natutulog sa bahay, akala nila wala lang, kahit na alam nilang nasa tabi sila ng bangin, hindi nila iniisip na pwedeng magka-landslide. Yung iba namang mga kababayan natin na kumpiyansa dahil ilang bagyo na ngayon dumaan sa buhay nila, kahit nasa tabi sila ng dagat, hindi naman nasira yung bahay nila, hindi nila alam na sa araw ding yon, ipaparanas sa kanila o sa kanya, ipapakita sa kanya ng bagyo kung anong magagawa ng bagyo sa buhay nila. So, di bali na pong maging advance tayo, wag lang po tayo magkulang sa paghahanda, no? Okay, sa hapon pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay gusto ko pong pag-usapan natin, ito na naman pong kadramahan ng dalawang matanda, ng isang butiki at isang demonyong tao, no? Ito po'y tungkol po dito kay Panelo na ewan ko ba kung saan napupunta yung kinakain nito, bakit hindi man lamang ito tumataba kahit konti. Siguro sa kakaisip ng perang o kakabilang sa perang mga nakurakot niya, no? Alam naman natin, ito ay abogado talaga ni Rodrigo Roa Duterte. So, dito po sa pag-uusapan natin ngayon, ito po ay tungkol po sa pinag-usapan nitong dalawa. So, pasensya na po kayo kung medyo maingay, medyo naguhugas yata ng plato yung aking anak, no? So, pasensya na po kayo. So, ayun, mga minamahal ko mga kababayan, panoorin muna po natin, no? Para maintindihan po natin at mabigyan po natin ito ng reaksyon. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw ngayong abogado. So, para baka sabihin ng taong totoo, sabi ko na isang kalpiting doon, wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President.
At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita sa ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kapalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Ganelet, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin mo? Papayala mo ng kaso? And ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako. Naririnig ka ng taong bayan. Totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong na nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papaalis na rin siya ulit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para. Ano 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 na. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko maakalain na sa edad ko na ito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Yun doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, huwag ka matulog dito. Nakatulog na ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkutita, kung ano-anong kalukuhan ng pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman, ang kalaban niya ang totoo eh. Di naman ngayon, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Sana wala nga siya, Mr. President. Dapat malaman na to tao totoo at hindi. Yes, sir. Kasi hindi. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. At saka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng wika, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Okay, doon muna po tayo, mga minamahal ko mga kababayan. So, ewan ko kung, alam nyo, hindi ako naniniwala ng aksidente yung pagtawag ni Digong nyo dito eh. Mas naniniwala ako na sinadya nila ito. Diba? Tsaka, kung makikita ninyo mga kababayan, bakit kailangan sadyain? Posible naman, natatawag si Digong nyo ng sinadya na nagla-live itong si Panelo ng Facebook Live at TikTok Live. Hindi ako naniniwala doon. Palabas lamang ho ito ni Panelo. Alam niyo ba na si Panelo, sa lahat ng abogadong tuso, sinungaling, gago, demonyo, si Panelo na. Ha? Yan po ang karakter nito ni Panelo. Alam nyo, pagka tumatawag ito, gustong makipag-usap nitong ni Digong nyo,
Yan po ay tumatawag sa dito po sa Balalay. Balalay. Kita niyo yung nagbibideo dito kay Panelo? Yun yung kanyang balalay. Na lahat ng tatawag sa kanya, o dito kay Panelo, doon muna dadaan. Lahat. Kasi nga nagla-live itong si Panelo. 'Di ba? Nagla-live. So, alam nyo, hindi ako naniniwalang hindi nila sinadya ito. Sinadya nila yan. Para ano? Para makarason itong si Digongyo. Para palabasin na hindi totoo yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Kita ninyo? Parang naaalarma si Digongyo. Para siyang nakokuryente. Para bagang nagsisikap siya na maging sinungaling sa mata ng taong bayan si Senator Antonio Trillanes. Sinisikap niya. Bakit ba siya nagsisikap? Bakit kung walang halaga sa kanya at hindi totoo yun? Bakit ganon kadesidido etong si Panelo at si Rodrigo Roa Duterte na marinig ang kanilang usapan mismo sa TikTok Live, sa Facebook Live at sa YouTube? Diba? Isa lang ang motibo doon. Para pasinungalingan yung sinasabi po ni Senador Antonio Trillanes. Alam nyo, yung secrecy, yung sinasabi niya na batas, totoo naman yun. Wala tayong problema doon. Pero ang pinag-uusapan dito, mismong si Rodrigo Roa Duterte ang naghamon. Hindi si Trillanes, hindi ang Quadcom. Uulitin ko. Hindi ang Quadcom, hindi si Senator Antonio Trillanes ang naghamon. Na kung totoo yan, pipirma siya ng Weber. 'Di ba? At kapag napatunayan yan, paaalisin niya si Sara sa pagiging Vice President, maging yung anak niya na si Paulo Duterte, si Baste Duterte. Balita ko, simula nung hinayag, simula nung inilitaw ni Senador Trillanes yung mga ebidensya doon sa Quadcom, kabang-kaba si Rodrigo Roa Duterte, takot na takot ang mga Duterte na baka magkaisa ang taong bayan na himukin na ilabas ng mga Duterte at papirmahin si Duterte sa Weber. Kasi siyang naghamon diba? Kaya nga, para hindi lumabas na totoo yun, nagmadali si Sara na nagpa-interview na nagsabing drama lang yun. Diba? Minadali nila na depensahan agad yung sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na drama lang yun. Hindi na nila ginamit yung salitang joke. Dito, sa nangyari dyan sa kamera, puro drama lang pala. Puro drama lang pala yung ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, wala siyang sinasabing totoo doon. Mas matindi yun, yung joke kaysa sa drama. Yung drama kasi, pagka yan ay, pag tinignan mo yung isang taong mapagpanggap sa drama, halos pareho. So, ibig sabihin, nagsasalita si Rodrigo Roa Duterte doon na nagpapanggap. Nagdadrama sabi ni Sara Duterte. Mismo nanggaling sa kanya yun. So, ibig sabihin, kasama ng pagdadrama doon, yung pagsisinungaling na walang katotohanan. Diba? So, lalong tumindi. Lalong lumabas sa katotohanan na si Rodrigo Roa Duterte kailanman ay hindi magsasabi ng totoo. At hindi dapat paniwalaan ng Senado at ng Kamara. Dahil maliban na puro joke lang yung sinasabi niya, nagdadrama lang. Diba? So, ibig sabihin, wala siyang pinipiling lugar, wala siyang pinipiling panahon, walang pinipiling oras, wala siyang pinipiling konstitusyon. Pag gusto niya mag-joke, pag gusto niya magdrama, gagawin niya. So, lumalabas na talagang ugali niya na yurakan, bastusin, insultuhin ang kahit anumang konstitusyon dito sa ating bansa. Kahit anumang departamento yan. So, hindi nakataka-taka. Kung paano nagawa niyang bastusin, murahin ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kung nagawa niyang bastusin ang human rights, nagawa niyang sirain
ang buhay ng iba katulad ni Senador Laila de Lima at ng iba pa ay hindi malabong at hindi rin malayong magagawa nga niya ito. At hindi imposible yan sa kanya sapagkat yan na at yan din ang kanyang pinapakita sa Senado maging sa Kamara. Ang kawalan ng respeto, ang kawalan ng galang sa mga nanunungkulan. Dahil ang gusto niya, siya lang ang irespeto. Siya lang ang paniwalaan, siya lang ang sundin. Bagamat ang lahat ng sinasabi niya ay punong-puno ng pagpapanggap, pasinungalingan, panluloko sa taong bayan. Ngayon, sabi niya dito, kaya sa tumawag kay Panelo na itinaon niya na nagbablog ito dahil daw sa gusto niya kasuhan ng libel itong si Senador Antonio Trillanes. Okay lang. Ano bang sabi ni Senador Antonio Trillanes? Sige, go. Haharapin ko yan. Dahil 100% o 101% na totoo ang sinasabi ko sapagkat dito sinabi ni Senador Antonio Trillanes, kasama dyan ang ombudsman. Kasama dyan yung ibang mga departamento na kung saan dun siya nakakuha ng mga dokumento o mga patunay na kung saan inilahad niya, inilitaw niya, ipinakita niya doon sa Quadcom na pinanood na nakita ng buong sambayanan maging ng mga kababayan natin sa ibang bansa at ng ibang lahi na mayroong concern sa nagaganap dito sa ating bansa. Okay. Ngayon, sabi ni Digongyo, kaya daw siya tumawag na tinaon niya na nagbablog si Panelo. Nagla-live si Panelo. Dahil baka daw maniwala. So, kung sa tingin niya, kung sa tingin niya, hindi tama yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes, bakit kailangan nilang mag-live? Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Digongyo na nagla-live si Panelo. Alam niya. Kaya lang, para lang sabihin, na hindi alam ni Digongyo, nagsalita itong si Panelo. Kumbaga drama nila yan. Alalahanin nyo. Expert si Digongyo sa pagsisinungaling, sa pagdadrama. So, dahil yan na yung kanyang karakas, yan na yung kanyang estilo, 100% o 101% na ito ay drama. Kunyari, hindi alam ni Digongyo na nagbablog o nagla-live si Panelo, para kunyari, aksidente lang. Pero ang totoo, sinadya nila ito para nang sa ganon, pabulaanan yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes na punong-puno ng ebidensya, punong-puno ng katotohanan, punong-puno na kung saan detalyadong mga ebidensya na kung saan hindi pwedeng pasinungalingan ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kaya nga siya nagwala, di ba? Doon pa lang makikita nyo na mga minamahal ko mga kababayan, kaya nagalit, kaya nawala sa sarili si Digongyo dahil nagulat siya. Dahil nagawa ni Senador Antonio Trillanes na himay-himayin o isa-isahin yung katotohanan na inilahad niya sa Quadcom na kung saan namulat ang napakaraming Pilipino sa katotohanan. Kung ano ang estilo ni Rodrigo Roa Duterte, kung papaano niya itinago, kung papaano niya ikinalat yung perang ninakaw niya nang sa ganon, hindi siya mahalata. Ngayon, hindi naman magiging usapin to lahat yung tungkol sa Weber. Kung hindi mismo si Digongyo ang naghamon, nanggaling sa kanya yan. Hindi mangyayari itong lahat ng tungkol sa Weber o pagpirma niya sa Weber kung hindi siya nagyabang, kung nagtimpi siya. Pero hindi siya magtitimpi, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi nagalit siya dahil paano nangyari na nalaman ni Senador Antonio Trillanes yung kabuuhan, yung lahat-lahat tungkol sa pera ng mga Duterte. Ngayon, dahil naging usapin nga yan, alam ko gagawa ng paraan ng mga Duterte. Gagawa at gagawa, maaaring kausapin nila mismo yung mga bangkong pinaglagyan nila ng kanilang mga pera. Na kung pwede, isikreto yan. Kung pwede, huwag kayong pumayag na. Marami pwedeng gawin ng mga Duterte. Alam niyo na, maimpluwensya, mapipera. Alalahanin niyo, hindi po 1 bilyon ang ninakaw. Kay Paulo Duterte pa lang 51 billion na. Lalong-lalo na kay Duterte na naging presidente. Na trilyon-trilyon ang ninakaw.
'Di ba? Saan niya dinala ito? Ngayon, ang may alam lang nito, walang iba, kung hindi si Senador Antonio Trillanes. Ha? At ako sa akin nga, ano lang pag-analyze, tulad ng sinabi ko, ang taguan ni Digongyo ng mga perang ninakaw niya ay si Kibuloy. Kaya nga napakahalaga kay Duterte si Kibuloy. Dahil si Kibuloy ang nakakaalam at humahawak ng lahat o yung ibang pera ng mga Duterte. Kasi nga naman, pag lahat binuhos din nila sa bangko, sobrang mahahalata na sila. 'Di ba? Sobrang mahahalata na sila. Kaya, imbis na sa bangko yung trilyon-trilyon na iba, ipinatago nila dito kay Kibuloy. Na kung saan mayroong sariling taguan ng pera. No? So, alam ko kahit hindi sabihin ni Digongyo na sa taong bayan, alam kong nakukuryente siya. Sa reaksyon pa lang niya, sa pinakita niya doon, halatang halata na dahil nabuko siya, ayun, gusto niya nang manghataw ng mic. 'Di ba? Gusto niya nang manghataw ng mic. Gusto na magwala yung matanda. Ganon ang estilo, ganon ang ginagawa, ganon ang pinapakita ng isang taong guilty. Alam naman natin lahat yan. Yung pinakita ni Digongyo, kasi, kaya nagsalita siya dito, sabi niya kasi namimihasa, sino kaya ang namimihasa? Ha? Si Antonio Trillanes ba? Ang nagnakaw ng trilyon-trilyon? Si Antonio Trillanes ba ang nakikipagsabuatan sa China? Ha? Si Antonio Trillanes ba ang nagpapasok ng mga pogo para kumita ng bilyon-bilyon? Si Antonio Trillanes ba ang kumita ng bilyon-bilyon sa mga mining company? Sige nga, hindi ba si Duterte? Mga kababayan ko, alam kong lulusot at lulusot dito si Duterte, pero hindi na siya magwawagi dahil mulat na nga sa katotohanan ng taong bayan. Diba? So, isa lang masasabi ko rin dito kay Panelo, alam mo, butike, ha? Kung si Antonio Trillanes ay tinatawag mo may tililing, ikaw mongoloid ka. Ikaw na yung nakita kong mongoloid na payat. Ha? Dahil sa katarantaduhan mo, isang uod na lang ang pipirma sa iyo. Ha? Isang uod na lang ang pipirma sa iyo para manahimik ka na, Panelo. Akala mo ba hindi namin alam dito? Hindi ko alam ang buhay mo, kung gaano ka katarantado, gaano ka kawalang ya sa mga naging tao mo. Si Panelo ay taga Bicol. My father is Bicolano din. Kaya, kilalang-kilala to. Siyempre, naging BJMP yung tatay ko, naging warden. So, may mga ilang nakulong doon na kung saan ay naging kliyente nitong ni Panelo. No? Bago pa nakilala tong hayop na to, may mga naging kliyente to na kung saan pinirahan lang niya, pinaasa lang niya. Pagkatapos na pinaasa, ayun, iniwanan niya na. Kaawa-awang mga kliyente niya na hinuthutan lang niya ng hinuthutan. Na? Ayun, awa ng Diyos, reclusion perpetua yung iba. Yung iba naman di ba? Alam nyo, ayon pa sa aking father na bubuhay pa, mayabang lang talaga to si Panelo, pero wala, katulad din to ni Tapasio, wala pa tong naipanalong kaso kung ang gagamitin niya ay kung siya ay susunod sa rules ng isang abogado. Kaya lang niya naipapanalo yung mga iba niyang kaso kapag yung kanyang mga kliyente ay sadyang mga mapepera, sadyang mga bigatin na kayang bumili ng saksi, kayang bumili ng mga taong gahaman sa pera. 'Di ba? Kaya nga nanatili siya kay Duterte kasi diyan wala siyang talo. Dahil yung amo niya may pera, may pambili ng mga saksi, may pambili ng judge, may pambili ng abogado, may pambili ng lahat. 'Di ba? So, alam nyo, hindi maganda ang background nito. Kaya nga, yung mga kababayan mismo nito sa Bicol, sinusuka itong si Panelo. Ha? Sinusuka ito.
Mismo mga taga-kababayan niya galit sa kanya. Kaya nga hindi ito naman nanatili dun sa kanila eh. Isa pa sa sakit nito, alam niyo kung ano? Mahilig sa babae. Akala mo, Panelo, hindi ko alam. Na meron kang babae sa Tagaligaspi, ang isa sa mga naging babae nito. At isa naman sa Naga. Paano ko nalaman yan? Kahit pa paano naman, meron tayong mga source. Diba? So, ganun, bumalik tayo kay Duterte. Alam nyo, lahat po ng sinabi ni Senador Antonio Trillanes, lahat po yun ay totoo. Kung sino man dito ang nagsisinungaling, wala nang iba. Kundi si Duterte, na kung saan nalantad yung kanyang mga kasinungalingan, yung kanilang mga sikreto. Tandaan ninyo, ang hari ng kasinungalingan ay si Duterte. Ang hari ng mga mamamatay tao ay si Duterte. Ang hari ng mga magnanakaw ay si Duterte. Lahat pinaghaharian niya. Basta lahat ng uri ng kasamaan, asahan nyo na, si Duterte yan. At walang gagawing mabuti yung tulad ni Duterte sapagkat pinanganak siya o sugo siya ng demonyo sa mundong ito. Kaya nga, imbis na kampihan niya, samahan niya, paniwalaan niya yung mga tunay na lingkod, hindi siya sumama. Bakit? Mas pinili niya si Kibuloy. Bakit? Pareho silang sugo ng demonyo. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mga kababayan ko, patuloy po nating suportahan ang katotohanan. So bagong lahat, nakalimutan ko, binabati natin ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga solid na mga supporters. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, tuloy po rin sinasabi ng likod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay pa rin mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.